Tama yung ginagawa mo, GP, kahit ako loyalista pag may ginagawang mali sa hanay ni PBBM. Kung kailangan i-critic, dapat lang. Kailangan neutral lang tayo. Yun naman talagang dapat, di ba, El Roy Alcantara? Kasi mga kababayan, si PBBM mismo ang nagsabi sa atin na kailangan niya tayo. Remember kung ano po ang ibig sabihin ng pagbubukas niya po ng website ng isumbong mo sa Pangulo? Diba? Ang ibig sabihin nun, mga kababayan, maraming hindi nakikita ang Pangulo. Hindi po, mga kababayan, hindi naman po napakaraming mata ng Pangulo, although marami siyang mga tinatawag na alter ego, marami siyang mga USEC, ASEC, mga sekretary. Mga kababayan, hindi lahat nasusumbong sa kanya. So dahil hindi niya napapansin yung mga mali ng mga tao niya, naglagay siya ng sariling website. Isumbong mo sa Pangulo. Ganito rin yan, mga kababayan. Kung merong mali sa gobyerno, sitahin natin. Huwag natin pabayaan. Kasi pag pinabayaan natin, lalala po yan. Paulit-ulit. Ulit-ulit-ulit. Masasanay yung mga yan. Diba? I'm so confused what is grammar, sabi ni Ma'am Luz Biminda Martinez. I don't know, mga kababayan, kung ano sinasabi niya na lapses sa grammar. Although, ako naman, I admit, diba? I admit na hindi talaga magiging perfect yung grammar natin dito. Oo. Nanonood ako, host GP, napuputol biglang mga ads. Okay lang yan, tulong nyo na lang sa akin. Hirap sa ibang tao ngayon, tinatanga na kayo ng ibang nakaupo, utu-utu pa kayo, sabi ni RR in the Philippines. Meron nga ako isang vlogger na paboritong panoorin at pakinggan. Pag may isang DDS na nanonood sa kanya, agad niya sinisipa, mabait ka pa nga. Hindi ako magsisipa ng DDS basta-basta. Guys, as long as dito sa channel ko, alam ng ano yan, ng mga na talagang matatagal na dito. Kapag disente ka, hindi kita sisipain dito kahit DDS ka. Okay? Kahit i-criticize mo ako ng i-criticize, walang problema. Sabihin mo, pangit ako, bobo ako, sabihin mo na lahat ng panlalait, okay lang yan, walang problema. As long as di mo ako minumura, di mo minumura yung magulang ko, yung anak ko, o kahit ano, mga kababayan. Lahat ng panlalait, sige lang, okay lang. Huwag ka lang magmura. Basta maging disente ka lang. Di ba? Okay. Thank you so much sa lahat ng mga nakakaintindi, mga kababayan. Love you all. Okay, ito naman ang pag-usapan natin. Uy! Balik na naman kay Congressman Leandro Libiste, mga ka-GV Natics. Ito yung hypocrisy, mga kababayan, or hypocrisy ni Congressman Libiste. Pag-usapan natin yan. Kasi naalarma ako dito sa kanyang pahayag, mga kababayan, na sabi niyang ganon, huwag niyo kong patayin. Kung hindi, lalabas ang mga baho ninyo. Sabi niyang ganon. Parang medyo, mga kababayan, teka. Sabi ko, teka. Parang parang iba to, mga kababayan. Inisip ko na lang, sabi ko, di ba dapat kapag transparency ang pinag-uusapan, kapag may corruption, kapag may krimen na nangyayari, we need an immediate action. Di ba? Parang ang nangyayari kasi dito, mga kababayan, panakot niya yung Cabral Files. Di ba? Panakot niya yung Cabral Files Oo. Oo. Huwag mong paintindihin mga yan. Sir GP, importante, pinapaiyak mo mga didilis. Okay, mga ka-GP Natics. Sabi dito, nasan na yun? Sabi rito, mga kababayan, files ni Libiste, lalabas kung may masamang mangyayari sa kanya. Muling naging sentro ng atensyon si Batangas Representative Leandro Libiste
matapos kumalat ang kanyang pahayag na may hawak umano siyang mga sensitibong dokumento laban sa Department of Public Works and Highways. Kasabay ng isang babalang tila mas akma sa isang suspense film kaysa sa isang opisyal na diskurso. Sa naturang pahayag, iginiit ni Libiste na huwag umano siyang patayin dahil sakaling may mangyari sa kanya, otomatikong lalabas ang buong katotohanan hinggil sa umano'y mga irregularidad sa DPWH. Kita nyo? Mga kababayan, automatic daw na lalabas ang mga irregularidad sa DPWH. Di ba dapat, mga kababayan, kung may hawak ang ebidensya, sabi ko nga, you must act immediately. Kailangan ilabas mo na ito. 'Di ba? Sino pa magpapatunay? Halimbawa, napatay si Congressman Leandro Libiste. Mga ka-GP natin, sino magpapatunay? Biglang lumabas, may mga pangalan. Sino magpapatunay? Sino na naman ang mag-authenticate nun? Wala. 'Di ba? Ba't kailangan patagalin? Sino mapaparusahan kapag pinatagal mo ng pinatagal na ganito? At isa pa ha, natawa ko dun sa isang pahayag ng isang kolumnista. Sorry guys, masakit talaga yung lalamunan ko. Wala naman akong sipon. Kaya lang, nasobrahan na ata ako sa kanina. Yung lalamunan ko, grabe. Okay. Yung isang kolumnista kanina, I forget his name. Sabi niya ganun, mga kababayan, aantayin pa namin mamatay ka bago lumabas yung mga sensitibong mga dokumento. Paano? Sabi niya gano'n, paano kung ang buhay mo ay kasing buhay nitong si Juan Ponce Enrile? Napaisip ako. Napaisip ako, guys. May point siya. So kapag 100 years, 101 years, sabi kong gano'n, aba putya, patay na tayo lahat nun. Diba? Tayong mga nabubuhay ngayon, pagdating nun, patay na tayo. Diba? Bibihira naman yung mga maka 120 years eh. Diba? So, supposedly, patay na tayo that time. Wala kababayan. So, tayo, ibig sabihin, wala na tayong pag-asa na makita yung mga sensitive documents na hawak nitong si Congressman Leandro Libiste. Di ba? Wala kababayan? Yun ang matindi eh. Oh. Di ba tama ako? Kasi sabi niya gano'n, tama yung sinabi ng columnist na yon. Sana makita ako di. Okay, naalala ko na si Sir Contreras, hindi si Sir Benji, yung isa, yung kapatid niya, mga kababayan, na nagsabi noon. At si Garrido, nakita ko, Attorney Garrido, yun ang sinabi niya, wala na kami pag-asa na makita yung Cabral Files. Oh. Walang iya, mga kababayan. Ano ba sabi niya dito? Sabi rito, bagamat mabigat ang akusasyon at seryoso ang implikasyon, kapansin-pansin na nanatili sa antas ng pahayag ang usapin habang ang mismong mga dokumentong sinasabing hawak niya ay hindi pa rin na ipapakita sa publiko o sa anumang formal na investigasyon. Sa halip, naagarang pagbubunyag ang diin ay tila napunta sa posibilidad ng kanyang pananahimik at hindi sa mismong nilalaman ng umano'y ebidensya. Nagbigay naman ng mas tuwirang komentaryo si Attorney Wilfredo Garrido na naglagay ng mas realistiko at para sa ilan ay mas mapanuyang konteksto sa sitwasyon. Ayon kay Attorney Garrido, kung ibabatay sa pahayag ni Libiste, hindi natin makikita ang mga dokumento sa buong buhay natin kung mabubuhay siya kasi siya kasing haba sa buhay ni Enrile. Ito naman kaibigan ko kaninang si JDB, nakita ko yung post niya bago ako mag-live. Sabi niya gano'n, patayin nyo na yan. Para makita na natin kung totoo yung mga sinasabi. Sira ulo rin nun eh. No?
Ay, nako. Meron pa ako isang nabasa dito, mga kababayan, na masasabi ko rin na mahusay na pahayag. Nang isa rin masasabi natin na maayos din, mga kababayan. Ayoko lang bigyan ng pangalan. Sabi niya rito, yung statement ni Rep. Leandro Libiste na lalabas lang daw ang buong katotohanan kapag may nangyari sa kanya. So mga kababayan, sa makatuwid, wala nang lalabas na katotohanan habang siya ay nabubuhay pa. So, the only way is to kill him. Kill him. Kapag may nangyari sa kanya, napakalaking question mark nito para sa public service o kung ang isang official na may hawak ng matibay na ebidensya. 'Di ba? Kapag proof of corruption sa DPWH, bakit kailangan i-hostage? Ito yung paliwanag ko nung nakaraan. Na sinasabi ko, yung Cabral files na yan, na pinipitchi-pitchi, na ginagawang mga kababayan, parang parang home credit, di ba? Parang home credit o kaya parang teleserye. Yun ang nangyayari. Installment naman, mga kababayan, sa home credit. O pa sa 5-6 naman hulugan. Di ba? Ganun ang ginagawa, hostage. Ang labas ay Ang labas ay mananatili ang katahimikan basta safe siya. This is a compromise. A corruption of a different kind. Parang naging secondary na lang ang paglaban sa korupsyon at ang nagiging priority ay self-preservation. Sa totoo lang, mga kababayan, kaya parang nasira na yung mga tiwala, yung paghanga ko dito sa batang to. Talagang hindi siya tunay na makabayan, no? Talagang paepal lang. Ang responsibilidad ng isang elected official ay sa taong bayan. Tama, 'di ba? Lahat naman yung mga na yan, inihalal natin sila para pagsilbihan ng taong bayan. Inihalal natin sila para paglingkuran tayo. Mga kababayan, pag may corruption na nakikita, oops, may tumatawag. Pag may corruption na nakikita, dapat agad-agad, mga kababayan, ay inaaksyonan. Kapag may corruption, dapat isiwalat. 'Di ba? Oh. Sabi pa rito, ang responsibilidad, 'di ba, ng elected official ay mga kababayan sa taong bayan, hindi sa political survival. Bawat araw na nakatago ang mga ebidensya, kung totoo, ay isang araw din na malaya ang posibleng gumagawa ng kalukuhan. That is true. Habang pinapatagal mo yan, yung mga tao na may kinalaman sa korupsyon, mga kababayan, mas nagkakaroon sila ng pagkakataon to flight. Nagkakaroon sila ng pagkakataon para makatakas. Nagkakaroon sila ng pagkakataon para, mga kababayan, masabi natin na maplansya ang mga bagay-bagay. 'Di ba? Kung totoo, ay isang araw din na malaya ang mga posibleng gumagawa ng kalokohan. True transparency requires immediate action. Kapag ginawa nating conditional ang katotohanan, nagmumukha itong strategy for political leverage. Totoo naman, mga kababayan. Naghahanap tayo ng transparency. Sabi niya, mga kababayan, transparency talaga ang gusto niya mangyari. Nasaan ang transparency kung tinatago mo yung mahalagang dokumento na yan? Di ba? Hindi ba ito nagmumukhang leverage mo ito panlaban dun sa mga kalaban ninyo? Panakot nyo ito? Or para itong mga kalaban nyo na ito ay lumapit sa inyo at makipagtulungan sa inyo, magkaroon kayo ng cooperation? Mga kababayan, di ba? Ang pinakamabisang proteksyon para sa isang whistleblower ay ang katotohanan mismo. Kung
ang goal talaga ay linisin ng sistema at protektahan ang pondo ng bayan, the logical move is to bring the facts to light without a delay. Yun ang katotohanan. Yun ang totoo. Kung gusto nyo na malaman, kung gusto ninyo na protektahan ang ating mga kababayan, ang pera ng taong bayan, tama yung sinasabi dito. Hindi natin kailangang i-delay, hindi natin kailangan i-hostage, wag nating gawing 5-6, wag nating gawing hulugan. 'Di ba? Dapat ilabas kaagad. Kapag nailabas mo na yan, mas lalo kang poprotektahan ng taong bayan eh. Sorry. Meron niyang kasabihan kung ano ang puno siya rin ng bunga. It's the ombudsman job to protect the Filipino people, sabi ni Charlie Whiskey. Libiste balat sibuyas. Kasi syempre meron kasi mga tao na nasa likod niyan. Baka naman kaya niyan tinatago, baka kasama siya, kaya kamatayan lang ang magpapalaya sa kanya. Hindi, ganito. Kasi kung sinasabi niya na ito ay Cabral Files, supposedly wala siya doon. Wala siya doon. Kasi hindi pa bagitong congressman lang naman siya eh. Ang nakikita ko dito mga ka-GP Natics, masasabi natin na ang mga files na to ay ginagamit talaga pang leverage. 'Di ba? For political survival. At saka magpabida-bida, di naman daw siya si Jollibee. At ang masasabi natin dito, hindi yung interest ng taong bayan ang gusto nila mangyari dito. Interest ng ilang mga politiko na gusto nila na mahawakan sa liig. Yan ang totoo. Gusto nilang mahawakan sa liig. Gusto nilang lumapit, makipag-bargain sa kanila. 'Di ba? Kasi ang iniisip ko diyan, syempre, yung taong to may hawak na Cabral Files. Pag ikaw, alam mo na meron kang ginawang kalokohan, meron kang, alam mo na involved ka doon sa tinatawag na flood control corruption, mga kababayan, syempre ngayon, lalapit ka kay Congressman Libiste. Magkakaroon kayo ngayon ng cooperation. Makikipag-kasundo. Diba? Makikipag-kasundo ka. Ikaw yung lalapit. Dalawa lang yan. Mabait ka or quits na kayo. JNK, paano natin malalaman kung hindi siya mamamatay? Sabi ni JDB, kill, kill, kill. Diba? Kaya itong si Congressman Libiste, mga kababayan, sablay na talaga to. Hindi talaga para sa atin ang kanyang ginagawa. Kung hindi para sa kanilang political survival. Okay. Next topic. Ito pag-usapan natin.